Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso! Alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na! Ayan, good morning, good morning, good morning! Ayun! Ayan, maganda at pinagpalang umaga po, matatag na lalawigan ng Batangas. Yes! Ayan, kumusta nagaho kayo diyan? Ayan, araw na naman ho ng Miyerkules. It is indeed another beautiful Wednesday morning para po sa panibagong araw ng ating walang patid na pagseservisyo. Uy. Ayan, alam nyo ba ho? Aha! 50 tulog na lamang ay Pasko na. Ayan na siya! Ang ating himig pamasko ngayong Wednesday. Ayan. Napakatulin po talaga ng paglipas ng mga araw at panahon. Biruin nyo yon. Napapakinggan nyo naman ho kami ngayong mga oras na ito para sa isang panibagong araw na naman po ng ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, muli good morning and partner, magandang umaga sa iyo. Yes. Talaga namang ngayong umaga nga ay another beautiful Wednesday morning na naman. At ang ating pong petsa ay November 5, 2025. Ayan, it is another Wednesday morning na naman mga kababayan. At ito nga ang unang araw ng Miyerkules, sa buwan ng Nobyembre of course. Pero syempre sa inyo pong lahat, kamusta naga po kayo? Oo, kamusta ikaw partner? Ayan. Mula kahapon ay okay na tayo. Ayan, oo naman. At aayusin ko lamang ang aking upuan. Oo nga At kamusta kaya ang aking upuan ito? Bumababa. Oo, pero... Nagkukusa. Pero syempre, kung ang ating upuan ay pababa, ang ating energy ngayong araw na Miyerkules ay pataas naman. Yes. Ayan, at syempre sa inyo po lahat, kamusta po ang naging paggunita ninyo sa mga nagdaang araw, lalo't higit nitong All Saints Day and All Souls Day. Ayan, tama ka dyan, partner. Ika nga natin, a wonderful day dedicated for a moment of remembrance, prayers, and reflections. Totoo yan. Yan, isang araw po ito na tila baga alam nyo na yung nagiging mini reunion. Yes. Ng ating mga kapamilya, kamag-anak, yan. Yung anumang busy nating lahat, nakokompleto po tayo tuwing sasapit po yung araw ng Undas. Totoo iyan. And for sure, ang ating mga kababayan ay naging abala rin sa paghahanda ng kung ano man for Undas 2025. At bukod nga sa iba't ibang mga, alam mo yun, flower arrangement at saka yung mga pakulo o pakana nila ngayong Undas this year, ay syempre sa panahong ito, natitikman din natin yung mga putahe na tuwing Undas lamang natin natitikman. Yes. Ano? Ayan, yung mga napapagsaluhan natin. Oo. Yan, tulad na nga lamang ng malagkit. Ayan. Yan. And speaking of pagsasaluhan, ay parinin na ho kayo at saluhan kami ngayong umaga dahil aarangkada na naman po tayo ngayong araw ng Miyerkules na siya naman po nating sisimulan ng may talino at puso. Ito pa rin po ang ating sama-samang pagseservisyo at pagbiyahe tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit. Mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso.
para po sa lalawigan ng Batangas. And of course, sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po natin ng mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at syempre, of course, social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. Aha! At wika nga po ng ating Governor V, kahit sa mga oras po na maulan at makulimlim ang panahon, bawal po ang nakasimangot. Ayan. Kaya naman kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe. Dahil sa ating pong pagpasada ngayong araw ng Miyerkules, ay ating pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakura ng ating Kapitolyo nito pong mga nagdaang linggo. At syempre, hindi rin po mawawala ang ating mga dagdag kaalaman para sa ating mga kababayan. Yes. Ano kaya iyan? Nandito na naman po tayo sa inyong paboritong programa na nagbibigay kaalaman at inspirasyon sa araw-araw. At ngayong araw, ating pag-uusapan ng isang napakahalagang paksa na madalas nating nararanasan, ngunit bihira nating napag-uusapan. At ito nga ang Stress. Totoo naman. At alam nyo ba na ngayong unang Miyerkules ng Nobyembre ay ipinagdiriwang natin ang National Stress Awareness Day? Oo. Oo, Yan. tama po. Isang araw nga na inilaan para sa pagpapaalala na rin sa ating lahat na alagaan po ang ating mga sarili at syempre bigyan ng pansin ang ating kalusugang pangkaisipan. Kaya naman kung ano nga baga ang ating lalamnayin na o ating hihimay-himayin sa paksang iyan ay tutok lamang po at walang maglilipat ng himpilan. At bago po tayo mapalayo sa ating pagbiyahe ngayong umaga, ay hayaan po ninyo kaming batiin natin ang ating mahal na gobernador ng Happy birthday, Governor Vilma Santos Recto! Ayan, happy birthday po ulit sa mahal na ina ng lalawigan ng Batangas. Yes. Yan. Kaya naman, syempre, sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat po ng patrol ng Kapitolyo, ang inyong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. And of course, kasama ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office, narito na muli ang inyong mga kasama sa isang oras na masayang kwentuhan at talakayan na may kasaysayan at kabuluhan. Ito naman po si Arnold Tabares Jr. Ayan. At syempre, dito pa rin iyan sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Dahil walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito ho ang nag-iisa at opisyal na programang panradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parini na ho at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, at ang oras po, alas 9:44 na ng umaga. Ting, ting, ting. Ayan, sa panibagong yugto nga po ng ating pagpasada, tayo muna po ay mananalangin upang humingi po ng gabay at patnubay na ihahatid sa atin live ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas at ng Batangas Provincial Information Office. Walang iba po kundi ang aking kasama, Arnold Tabares Jr.
am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, and then I'm still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Talino at puso. Ayan. Amen, amen. Amen. Ayun. Maraming salamat kasamang Ornab sa napakagandang awit, panalangin. Talaga Ayan. namang napakalamig ng boses. Oo nga. At sabay sa lamig ng panahon. Ano? At syempre, Yes. ang gandang simulan ng ating araw sa panalangin na, alam mo yun, wala namang ibang magtataas sa atin kundi ang Panginoon. Sabi Correct. nga ay, ang lahat ng nagpapakababa ay itinataas ng Correct. ating Panginoon. Ay, tama ka dyan. Yan. Parang kasama yan dun sa ating National Stress Awareness Day. Aba. Pwedeng-pwede yan. Napakagandang pakinggan ng mga ganyang musika pag ikaw ay stress. Yan. Maraming salamat uli kasamang Ornald. At syempre, bago po tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules,
Atin muna pong batiin ng Happy Wednesday morning ang ating masusugid na tagapakinig. At syempre, muli sa inyo pong lahat, magandang umaga po. Lalo't higit sa mga nakikinig po sa ating pagbiyahe ngayong araw. Dahil ang ating pong pagpasada ay sa bayan pa rin napapakinggan. Syempre, walang iba sa ating minamahal na kapatid na himpilan sa 95.9 FM Radyo. Totoo. At sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapribado man po ito o pampubliko at yung mga nasa biyahe, papunta po sa kanilang mga trabaho o saan mang lakad iyan, ingat-ingat po tayo. At syempre, gaya po ng dati, lagit-lagi ang ating pong programa ay kasalukuyan ring napapanood live sa ating official Facebook page na Batangas PIO o ang ating Batangas Provincial Information Office. Kaya naman dumako na tayo sa ating mga pagbate. Ayan na, nakita ko na agad ang ating mga suki at syempre sa ating 300 viewers this morning. Magandang umaga po, of course, kaya Miss Cashel Cacantos, good morning and happy Wednesday. Kaya Sir BG Raquel, Ani, happy birthday daw, Ani. Ayan. At kay Sir Julius Balong de la Cruz, good morning po. Kaya Sir Rogelio Aguirre, good morning Tito Roger. Kay Tita Ella Kayabat, kay Miss Shirley Balmes. Gayon din kay Sir Owen Amador, nanonood din. At eto, nakita ko rin dito ang comment ni Tita Nitz Lapa. Magandang umaga po, Biyahing Kapitolyo at Sir Arnold Tavares Jr. na napakapogi. At kaya Ma'am Ganda, Cheryl May Makuha Halili at sa Wednesday Patrollers, salamat po. Ayan, good morning Ma'am Nitz Lapa, lagit-lagi nakasubaybay sa atin. Yes. Maraming salamat po. Nandiyan din po si Ma'am Marites Sulit, Tita Nelda de Villa. Yan, may comment ulit ang Tita Nitz Lapa natin. Ang ganda ng boses ni Sir Ornal. Naku, ano kayang Christmas gift ang pwede kong ibigay kay Tita Nitz? Yan, nandyan din ang ating Tita Nenet Ona, si Jeffrey Balitaan Evangelista. And of course, si Sir Chito Lat. Hello po, Brother Chito. Good morning po. Nandyan din po si June Lindon Aguda. Yan, pa-shoutout daw po. Yan, sabi ni Sir Chito. At syempre, lagi tayong may baong anunsyo tuwing araw ng Miyerkules. Eto na. Yes, para po sa mga naghahanap ng trabaho. Ang Provincial Government of Batangas po sa pangunguna ng Provincial Human Resource and Management Office ay naghahanap ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ayan na. Ayan po. Mula po sa Office of the Provincial Administrator, isang Administrative Officer 5 po o Administrative Officer 3. Mula naman po sa Office of the Provincial Assessor, isang Administrative Aid 4 or Storekeeper 1. Mula po sa tanggapan ng Office of the Provincial Engineer, isang Light Equipment Operator. Ang tanggapan naman po ng Provincial Health Office, Laurel Memorial District Hospital ay nangangailangan ng isang Medical Specialist 2. Ang Provincial Health Office po, San Jose District Hospital ay nangangailangan po ng isang Pharmacist 1. At ang Provincial Health Office, Apacible Memorial District Hospital po ay nangangailangan ng isang Administrative Aid 6 o Storekeeper 2. Ang mga interesado at kwalipikadong aplikante po ay dapat magsumite ng mga sumusunod na dokumento. Application letter, fully accomplished personal data sheet with recent passport size picture, performance rating in the last rating period if applicable po, photocopy of Certificate of Eligibility, Rating, and License, and photocopy of Transcript of Records. Ipasa po ang aplikasyon kay Ma'am Ann B. De Castro, OIC ng Provincial Human Resource Management Office o ipadala sa email na phrmbats.recruitment2024b@yahoo.com nang hindi po lalampas sa November 8, 2025. At manatili lamang pong nakatutok sa Biyahing Kapitolyo para po sa iba pang bakanting posisyon na maaari po ninyong applyan. Maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng Batangas Provincial Preso
at ang website po na batangas.gov.ph para po sa buong detalye ng mga bakanting posisyon. Ang dami, no? At syempre tayong lahat dito sa pamahalaang panlalawigan ay looking forward na ang ating mga kababayan ay makasama rin natin dito sa paglilingkod sa ating Kapitolyo. Yan, kaya po apply na po kayo. Yes. Ayan, and speak of pagbati po sa ating pong ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Magandang umaga po, ma'am. Gayon din po sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Mantealto. Good morning po, sir. Ayan, at syempre ang ating pagbati rin sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po iyan ni Vice Governor Dudu Mandanas. 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. And syempre, pagbati rin na magandang umaga sa ating Chief of Staff, Sir Jundihan. And of course, sa ating ina naman ng tanggapan ng BPIO, Mama Cristina Katsi Catalan. Good morning po. And of course, to Sir Brian D. and Sir Arvin. Magandang umaga po. Ayan. Time check. Ganap na pong alas 9:57 ng umaga. Ang bilis ng oras. Ayan, marami pa po kaming baong impormasyon hatid sa inyo ngayong araw. Kaya naman po sa atin pong pagbabalik, ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakuran ng ating Kapitolyo. Matapos lamang po ang ilang paalala, kaya naman wala muna pong maglilipat ng himpilan. Dahil magbabalik po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan.
Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo at meron nga tayong natanggap na mensahe. Aha. May mga nagpapabati. Uy, sino Ayan, yan? ang mga Sino kasamahan natin sa senior citizens ng province. Ah. Sila ay patungo ngayong San Luis, Alitagtag at Santa Teresita upang mag-award sa ating mga centenarians. Yan, sina Christian, Cassie at Raquel, kasama ang ating photographer dito sa tanggapan, si Junjun Hara de Chavez. Yan, ingat-ingat po kayo. Ayan. At noon nga pong ika-29 ng Oktubre, buong malasakit po na bumisita ang Girl Scout of the Philippines, Batangas, sa mga kabataan po ng Bahay Pag-asa upang maghatid ng pagkain, kalinga at pag-asa. Pinangunahan po ang makabuluhang aktibidad na ito ni Mrs. Maria Perlinda A. Beranya, Council Executive ng GSP Batangas, kasama po ang mga kinatawan ng kabataang Girl Scout mula po sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan. Ang kanilang presensya po ay naging simbolo ng sama-samang pagkilos para po sa kabutihan na nagpapakita ng malasakit ng kabataan para sa kapwa-kabataan. Sa munting handog po na ito, nadama ng mga residente ng Bahay Pag-asa ang init ng suporta at panibagong pag-asa para sa kanilang pagbabago. Lubos po ang pasasalamat ng multidisciplinary team ng Bahay Pag-asa sa ating pambutihing Governor Vilma Santos Recto, Miss Ethel Luistro, RSW ng PGDH, PSWDO at GSP Batangas sa kanila pong taus-pusong pakikiisa sa advokasiyang itaguyod ang dignidad, pagbangon at kinabukasan po ng mga kabataang minsan naligaw ng landas. Samantala, solo pero matatag, lakas ng magulang, sandigan ng pamilya. Isinagawa po ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni Ma'am Ethel D. Luistro at sa buong suporta na rin ng ating butihing ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, ang orientation on the Expanded Solo Parents Welfare Act o yung ating RA 11861 nito pong Oktubre 30, 2025 doon po sa PDRRMO 3rd floor Session Hall, Dalubhasaan Building Sports Complex Compound sa lungsod ng Batangas. Kaagapay ang mga kasapi mula sa LGUs, Solo Parent Focal Persons, LGU Federation Presidents at ABC Presidents na nagtipon upang palalimin ang kanilang kaalaman sa mga probisyon ng batas, karapatan at benepisyo ng mga solo parents at mga oportunidad sa TVET programs at skills development. Lubos naman ang pasasalamat at pagkilala mula ng PSWDO sa mga naging resource speakers na nagbabahagi po o nagbahagi ng kanilang mahahalagang kaalaman at karanasan upang higit pang maunawaan at maipatupad ang mga probisyon ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng DSWD, LGUs at iba pang partner agencies, patuloy ang hangarin ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na maisulong ang mga programang nagbibigay lakas at syempre ang suporta sa bawat solo parent tungo sa mas matatag at maayos na pamilya. Isinagawa naman po ang Provincial Multi-Sectoral Alliance Meeting noong pong October 29, 2025 sa PHO Conference Room. Ang diskusyon po ay tungkol sa mga updates ng programang isinagawa po ngayong taon. Natalakay din po ang status at progreso patungkol sa sakit na tuberculosis sa Batangas. Binigyan din po ang talakayan tungkol sa mga programa at mga plano na isasagawa po sa taong 2026 para po sa pagtataguyod ng serbisyong medikal, sa plano at aksyon sa ACFs, at mga inisyatibo po na maaaring isagawa upang patuloy na isulong ang advokasya ng matatag na kalusugan para sa matatag na Batangas. Samantala, eto na at nakiisa nga po ang Provincial Health Office sa ginanap
Natindig Kabataan Convention 2.0 na may temang Synergy for Change, Advancing Adolescent Health Together. Ito po ay noong October 29, 2025 doon po sa Soto Grande Hotel and Convention Center sa Bayan ng Bawan. Pinangunahan po ang delegation ni Dr. Gerald Alday, kasama po sina Miss Annalisa Abrenica at ang ating Chief Adolescent at Health and Development Program Manager. Ang nasabing pagtitipon po ay isinagawa sa pakikipagtulungan at kolaborasyon ng Department of Health Center for Health Development Calabarzon, Provincial Health Offices, World Health Organization, AHDP Focal Persons, Department of Education, Tindig Nurses, peers, navigators at mga kabataang kinatawan mula po sa iba't ibang paaralan ng mga lalawigan sa Calabarzon. Isa sa mga tampok na bahagi ng kaganapan ay ang opisyal na paglulunsad ng Tindig Kabataan Manual of Procedure na naglalayong magsilbing gabay sa pagpapatupad ng mga programa para sa kalusugan at kapakanan ng mga kabataan sa rehiyon. Nagbigay po ng inspirational message ang ating OIC Director 3, Voltaire S. Guadalupe, na nagpahayag ng kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor sa pagsusulong ng mga advocacy pangkabataan. Sinundan nito ng keynote speech ni Dr. Ron Alan Quimado, ang ating Medical Officer 3 and Manager ng Adolescent Health and Development Program na nagbigay diin naman sa pagpapalakas ng mga serbisyo at programang nakatuon para sa bawat kabataang Pilipino. Kasama rin po at tampok na naging tagapagsalita sa programa, sina Dr. Zaldi Collado, ang Principal Investigator ng DLSU-SDRC na nagbahagi ng presentation ng formative assessment ng Tindig Kabataan. At gayon din si Dr. Darren Venturina, ang head naman po ng Research and Development Unit ng DOH CHD4A. Kasama rin po natin si Dr. Monica Stephanie Moreno, ang manager ng Action for Comprehensive ng Adolescent Health. At para naman po sa Declaration of Commitment, ito po ay pinangunahan naman ni Dr. Pearl Olivet Inta. At para naman po sa commitment ng pagpapalakas ng kalusugan ng kabataan, ito po ay inihatid sa atin ni Regional Director ng CPD Calabarzon, Dr. Director Marilyn Ogaya. At ang kasama naman na po natin na si Mr. Rodolfo Anacan Jr. ay nagbahagi ng rasyonale at overview ng Tindig Kabataan Manual for Procedures. At syempre si Dr. Olivia Davis, ang ating Deputy World Health Organization Representative, ay nagbigay po ng mensaheng punong-puno ng suporta sa pagpapatupad ng mga inisyatiba para sa mga kabataan. At sa pamamagitan nga po ng aktibong pakikilahok ng Provincial Health Office ay ipinamalas ang patuloy na suporta ng lalawigan sa pagsusulong ng mga programang pangkabataan tungo po sa mas malusog, matatag at may dignidad na henerasyon ng mga kabataan. At patuloy naman po na isinusulong ng Provincial Health Office sa pamumuno po ni Dr. Gerald Alday, OIC ng Provincial Health Office, ang pagpapatatag ng mga serbisyong pangkalusugan sa lalawigan sa pamamagitan po ng isinagawang Local Health System, Maturity Level Monitoring and Evaluation for Organizational and Functional Pace noon pong October 30, 2025 sa Provincial Health Office. Kabilang po sa nasabing aktibidad ang PHO Universal Healthcare na pinangunahan po ni Ms. Annalisa R. Abrenica, Health Service Delivery Division Chief at UHC Program Manager. Kabilang po sa mga panauhin sina Dr. Brittany Mandalahin, UHC Outcome Manager ng DOH Center for Health Development 4A at Ms. Claudine Claus, LHSML Outcome Manager. Tinalakay po sa pagpupulong ang status ng Local Health System Maturity Level para po sa unang buwan ng ika-4 na quarter ng taon, na layuning masukat po at mapabuti ang implementasyon ng mga programang pangkalusugan sa bawat antas ng lokal na pamahalaan. Sa adhikaing maisakatuparan po ang matatag na kalusugan para sa bawat Batanggenyo.
Patuloy po ang PHO sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at sektor upang maabot po ang mataas na antas ng kahusayan at koordinasyon sa ilalim po ng Universal Healthcare Program. Ang hakbang po na ito ay isang patunay sa pangako ng lalawigan ng Batangas tungo po sa isang matatag na Batangas. Ayan, at bago tayo magpatuloy, partner, ay maisingit lang natin, nanonood din sa atin at nakikinig ngayong umaga si Sir Vincent Noray de Chavez at syempre ang ating kaibigan, si Miss Jam Disayat. Good morning, good morning. Good morning sa inyo. At samantala, sa iba pa po mga balita, PHO pa rin ito. Sa pangunguna po ng ating Provincial Health Office na pinamumunuan ni Dr. Gerald Dalday at ang Provincial Veterinary Office sa pamumuno naman po ni Dr. Romel Marasigan. Idinaos po noong October 30, 2025 ang ating World Rabies Day 2025 celebration na may temang Act Now, You, Me, Community. Layunin po ng nasabing aktibidad na palawakin pa ang mga kamalayan ng publiko hingil sa kahalagahan po ng rabies prevention at responsableng pag-aalaga ng hayop tungo sa isang ligtas at malusog na komunidad. Iba't ibang programa naman ang isinagawa tulad ng dog walk, dog fun match, on-the-spot poster making contest, at pagkilala sa mga natatanging tagapagpatupad ng programa sa pamamagitan po ng Best Performing LGU Rabies Implementer at Best Performing Animal Bite Treatment Center Awards. Bilang bahagi ng patuloy na advokasya para sa matatag na kalusugan at matatag na Batangas, ipinahayag po ng mga opisyal ang kanilang pasasalamat sa lahat ng sponsor, partner companies at katuwang na ahensya na nagbahagi ng kanilang suporta at serbisyo upang maging matagumpay ang selebrasyong ito. Sa pamamagitan po ng pakikiisa ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan, patuloy na isinusulong ng lalawigan ng Batangas ang isang komunidad na ligtas sa rabies. Isang konkretong hakbang tungo sa matatag na Batangas. Ayan, at matagumpay naman po na isinagawa ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa pangunguna pa rin po ng Provincial Health Office Batangas sa pamumuno po ni Dr. Gerald Alday, OIC ng Provincial Health Office, ang 2-day orientation po and hands-on training for encoders in EDCS, IS, and TKC COVID system. Dinaluhan po ito ng mga disease surveillance officers, coordinators, encoders mula po sa iba't ibang municipal health office, city health office, district hospitals at private hospitals sa buong lalawigan po ng Batangas. Nagbigay po ng mainit na welcome remarks sina Dr. Josephine Gutierrez, PHO1, at Dr. Jana Michelle Bron, Medical Officer 3, na parehong nagpaabot po ng pasasalamat at inspirasyon sa lahat po ng mga nakalahok na patuloy na nagsusulong ng kalidad na serbisyong pangkalusugan. Samantala, isang makabuluhang inspirational message naman po ang ibinahagi ni Ms. Annalisa R. Abrenica, Health Service Delivery Division Chief, kung saan po kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng kanilang tungkulin sa tamang oras, sigurado at eksaktong pagre-report ng mga sakit na posibleng pumasok po sa buong probinsya. Pinangunahan din po ng mga resource person na sina Ms. Mayren J. Valenzuela, Nurse 5 Assistant PESU Head, Ms. Hannah May B. Blanco, at Mr. Rene B. De La Peña, at ang mga talakayan at hands-on session ukol po sa Electronic Disease Surveillance Information System at TKC COVID System. Nalayunin pong magpalakas ang kakayahan ng mga encoders sa paggamit po ng mga reporting system na ito para po sa mas maagap at maaasahang disease reporting. Ang gawain ito po ay katuwang sa buong suporta ng HEARTS program ni Governor Vilma Santos Recto bilang bahagi po ng advokasya ng kalusugan at kaligtasan tungo po sa matatag na Batangas. Ang agarang report po ay agarang tugon tungo sa matatag na public health surveillance para po sa bawat Batanggenyo.
Ayan. Iba talaga rin ang implementasyon ng iba't ibang mga programang pangkalusugan dito sa ating lalawigan. Talagang napakalaking bagay na imagine sa unang araw pa lamang ng pag-upo ni Governor Vilma Santos Recto after nung kanyang oath-taking, ay nalagdaan agad yung isa sa 4 na mga executive orders na umiiral ngayon dito sa ating lalawigan at isa nga diyan ay ang ating matatag na kalusugan. Tama ka dyan, kasamang Arnold. At napakaganda naman nga nitong ginagawang pagtatala na ito. Yes. Kung dati ang pagtatala ay through sulat laang, napaka-advance na ngayon na through sa system na yan, marereport mo agad yung mga kaso Yes. o yung mga sakit na nandito sa atin sa lalawigan ng Batangas at up-to-date ito. At yung mga database na yan, Yes. isang malaking pagtugon din sa hamon na makabagong panahon, True. lalo tigit yung ating challenge for digitalization. Ayan. Tama. Ayan. At, ayan po, wala po maglilipat ng himpilan, makalipas lamang po ang ilang paalala, ay ating tatalakayin na ang ating napag-usapan kanina, ang patungkol sa National Stress Awareness Day. Toto 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, patuloy pa rin po kayo nakikinig sa ating biyaheng Kapitolyo. Ang oras po, 10:19 na ng umaga. Ting, ting, ting. Ayan. At ngayon nga pong araw ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Isang bagay po na halos lahat tayo ay nakararanas. Yes. Pero madalas po natin itong itinatago sa ngiti o sa katahimikan. Oo. Ayan. Ito po ang stress. At ngayon nga po ay ipinagdiriwang natin ang National Stress Awareness Day. Yan, ang National Stress Awareness Day po ay ginugunita tuwing unang Miyerkules po ng Nobyembre. Layunin po nitong bigyan ng pansin ang isyong may kinalaman po sa ating mental health. At hikayatin po tayong lahat na kilalanin, pag-usapan, at tugunan po ang stress bago po ito lumala. Alam naman po natin na ang buhay ay puno ng hamon. Trabaho, pamilya, eskwela, relasyon, at minsan pati na rin sarili natin ay nagiging pinagmumulan ng pressure. Pero ang totoo, hindi po masamang maramdaman ng stress. Sa katunayan po, ito po ay natural na reaksyon ng ating katawan. Kapag tayo po ay humaharap sa isang hamon o panganib, naglalabas po ang ating katawan ng adrenaline at cortisol.
Yan, mga chemical po na tumutulong upang maging alerto, mabilis kumilos, at makayanan po ang sitwasyon. Ngunit kapag ito po ay tuloy-tuloy, walang pahinga, at hindi na po nakokontrol, nagiging mapanganib na po ito sa ating kalusugan. Yes, at nabanggit mo nga yung adrenaline at cortisol, di ba? Halimbawa may emergency, yung ating adrenaline rush, Yes. kaya ang isang tao ay nakakabuhat ng refrigerator ng Yes. mag-isa. Nagtataka yung iba, yun nga ay dahil dun sa mga chemical hormones na nire-release ng ating katawan. Yun ay good side, good Yes. stress, ika nga. Pero kapag sobra naman ng stress, nagsisimula na nga tayo makaramdam ng mga senyales tulad ng madaling magalit, hirap makatulog, palaging pagod, kawalan ng gana, at minsan pakiramdam na parang wala ng direksyon. Ayan. Ang matagal na stress po ay hindi lang nakakaapekto sa ating emosyon, pati ang ating katawan ay naaapektuhan. Nagkakaroon po tayo ng mataas na blood pressure, pananakit ng ulo, mahinang immune system at iba pang mga karamdaman. Kaya naman ang National Stress Awareness Day ay paalala sa atin, hindi tayo makina, hindi tayo robot, tayo ay tao at kailangan din natin ng Pahinga. Ayan. Napakagandang paalala po niyan. Tama naman nga. Oo. Hindi naman tayo robot. Ang robot nga minsan kinakailangan pang langisan. Oo, o kaya Diba? May maintenance na tinatawag. i-recalibrate kasi Yan. nagmamalfunction din ang mga Correct. yan. Yun nga yung tinatawag natin. Kailangan ang mga robot, ang mga appliances, o kung ano mang gamit natin, kailangan niyang may maintenance at Yes. proper maintenance. Tayo pa kaya na tao lamang. Mhm. Ayan. At alam mo, minsan sa sobrang dami na ng ating ginagawa, nakakalimutan na natin ang pahinga ay hindi luho. Oo, tama. Ito ay pangangailangan. Yan. May kasabihan nga po tayo, you cannot pour from an empty cup. Totoo. Ayan. No. Paano ka makakapagbigay ng oras, pagmamahal at serbisyo sa iba kung ikaw mismo ay pagod na pagod at walang laman? Yes, at dagdag pa doon sa iyong quote na binitawan, parang isa pa ay, you cannot share what you do not have. Correct. Diba? Parang ang andaling i-fabricate ng ngiti, pero yung i-share mo to, hindi genuine kasi hindi Correct. naman totoo yung ngiti mo kasi nga stressed ka. Diba? At isa pa ay, yun nga, parang kung ito ay sakit, hindi mo alam kung sino ang dadapuan, kung sino ang mayroon. Tama. At syempre, ngayong National Stress Awareness Day, magandang itanong din natin sa ating sarili, paano ko nga ba hinaharap ang stress? May ginagawa ba akong paraan para maibsan ito? At syempre, higit sa lahat, nagbibigay ba ako ng oras sa sarili ko upang magpahinga? Alam niyo po mga kababayan, hindi kailangang mamahalin o mamahalin ang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Kagaya ng sinabi mong pahinga, di ba? Parang ngayon kasi ang pahinga, bagaman hindi ito luho, parang yung oras na ibibigay mo sa pagpapahinga ay luxury time na. Correct. Di ba? You're enjoying the luxury time of resting. Kasi sa fast-pacing na panahon ngayon, ang hirap tsumempo ng pahinga. Tayo sa edad natin ito, medyo bata-bata pa tayo. Ang pahinga natin ay ito ng pagtatrabaho. Yung paglilingkod sa ating mga kababayan, yun na yung pinakapahinga natin. Ang maglingkod din sa ating mga parokya na kinabibilangan, yun na yung pahinga para sa atin eh. Pero syempre sa iba yung pahinga na hinahabol nila at iba yung Tama. pahinga na kailangan nila. Kasi sabi nga, minsan sapat na ang isang mahabang tulog, paglalakad sa labas, pakikinig ng musika, pag-gardening, pag-hardin, o pakikipag-usap sa isang kaibigan. Ang simpleng mga bagay na ito po ay nakakatulong upang maibalik ang balance sa ating isip at mga katawan. Kaya nga kasamang Ornald, kung pansin mo kahapon, di ba? Parang ang sama-sama ng pakiramdam ko. Oo. Tanging ang ginawa ko pag uwi, ay natulog na lamang. Oo nga. Kaya ngayon, ramdam ko naka-recharge naman ako. Kumbaga nakuha ko yung pahinga
na ginugusto ko at hinahanap ng katawan ko. Ayan. At saka isa pa, sabi nga, kapag ikaw ay may inilalabas, dapat nare-replenish din ito. Ayan. Yan. At para naman po sa mga opisina, paaralan at organisasyon, maganda pong pagkakataon nito upang magsagawa ng mga stress management seminars o wellness program. Halimbawa po, maglaan po ng oras para sa wellness break at magdaos po ng team building o magpatupad ng mental health counseling. Gaya na lang ng ginawa ng mga, yun dun sa ating mga estudyante, nagkaroon sila ng wellness break. Yes. 1 week break. Kumbaga para nga naman makahinga ang mga isipan ng mga bata na hindi puro aral, exam. Kumbaga binigyan sila ng pagkakataon na buong 1 linggong ito wala silang gagawin, kundi maglaro, magsaya. Ayan. Ang ganito pong inisyatibo ay hindi laang nagpapagaan ng loob ng mga empleyado o estudyante, kundi nagpapakita po ng malasakit ng isang institusyon. At saka napakalaking bagay na may ganyan na tayo ngayon. Dati naman wala yung mga wellness break na yan. Dati nga kapag araw na ng Biyernes, sa halip na ipapahinga mo na yung Sabado at Linggo, ang dami pa ng assignment na ibibigay that time. Project! Nung time natin, ganun talaga. Lalo kang magiging loaded sa mga school activities ng weekends. Pero ngayon, imagine mo, may mga ganito na tayong ibinibigay para sa mga tao. Lalo tigit sa mga kabataang mag-aaral. Meron kasing mga tao na sinasabi nila, mga mental health, wala yan. Wala naman ganyan nung panahon namin. Pero imagine guys, pag kayo ang dinaanan nito, marirealize ninyo kung gaano ba kahalaga yung pakikinig, kung gaano kahalaga ang naiitulong ng tanong, yung simpleng tanong nga lamang na, kamusta ka? Diba? Dito pa lamang sa ating mga tahanan, ayan, minsan nga ay ang kailangan lang ng isang tao ay makinig, hindi agad ang magbigay ng solusyon. Kaya sana ngayong araw po ay maging bukas tayo sa pakikinig sa iba naman at gayon din sa ating mga sarili. Dapat alam mo ano na ba ang mensaheng pinapabatid sa iyo ng iyong katawan sa mga oras na ito. Kailangan niya na ba ng pahinga? Kasi baka ikaw spiritually and emotionally kaya mo pa, pero physically baka it's one way of saying na, uy friend, magpahinga ka naman. Tama. Diba? At alam mo, sa panahon ngayon na mabilis yung takbo ng mundo, deadlines dito, notifications doon, parang nahihirapan na tayong tumigil sandali. Oo. Tama yung tipong minsan nagpapatong-patong. Na hindi din natin alam kung ano yung mga uunahin sa bahay, sa trabaho, isama na din natin ang relasyon. Okay. Nagpapatong-patong minsan na, teka, ano nga bang, siguro mas maganda kung magpahinga. Yes. Yung pahinga na tinatawag natin, yun nga sabi mo kanina, hindi na siya basta pahinga lang. Kumbaga, minsan kasi ngayon sa bilis ng panahon, nagiging parang kailangan mo talagang huminga. Yes. Isang magandang kailangan mo yung makakausap, kaibigan. Yun, parang yun nga yung lagit-lagi natin sinasabi na hindi naman kaya nagyayaya ng tara magkape. Oo. Is para magkape lang. Kundi tara magkape, kwentuhan tayo. Yes. Mag-usap tayo. Ano na nangyayari sa mga buhay-buhay natin ngayon? Yan yung mga activities na you'll get to catch up with your peers. At bukod doon, you'll get to know kamusta rin ba sila, 'di ba? Laging it's not always about us. Hindi laging you, pero 'di ba? Pero at saka isa pa, kagaya niyan yung mga pagpupunta ng coffee shop at iba pang mga recreational activities, malaking bagay yan para sa ating very therapeutic kasi yan, kagaya ng driving. May mga kababayan tayo na nare-relax sila, na nababanayad yung peace of mind nila kapag sila ay naglo-long drive. Kahit wala naman talaga silang lakad, pag stress sila, anumang oras yan, talaga nagdadrive sila. May kilala akong ganyan na very helpful naman nga. Depende rin yan sa tao. Kaya yun
yun nga, mahalaga ang pakikinig at syempre pakinggan din natin kung ano ba yung sinasabi ng ating inner thoughts sa ating... Correct. Meron naman akong kilala na pag nai-stress siya, pinapamper talaga nila ang sarili nila. Oo. At doon nila nakukuha yung satisfaction na kailangan nila. Kumbaga, doon nare-release yung mga stress nila. At which is, yun nga sabi mo, iba't ibang tao, iba't iba ang coping mechanism natin. Kumbaga tulad ko, tanging tulog lang, okay na ako. Yun nga, minsan kape lang, okay na. Kung hindi ako nagkakamali, karamihan na ngayon sa atin. Kape lang, sapat na. Oo nga. Makakahinga ka na sa pamamagitan ng pagsip ng isang kape, uupo ka, parang mapapatulala saglit. Kasama na yun eh. Yung kasi yun, yung habang, halimbawa, pagising mo sa umaga, lalabas ka ng terrace nyo, tapos hihigop ka ng mainit na kape habang umaambon-ambon. Alam mo yun, nakakapagmuni-muni ka, nakakapag-reflect ka sa sarili mo habang ninanamnam mo yung naglalabang tamis at saka pait ng kape na hinihigop mo. Ayun, yun pa lang yung silence, yung moment of me time. Malaking bagay talaga yun. Ayan. At yun nga, ang pag-aalaga po sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Yes! Ito po ay pag-ibig sa sarili. Ang paghahanda po upang mas makapagbigay tayo ng kabutihan sa iba. Yan, huminga ka muna, kaibigan, sabi nga. Dahil ang katahimikan ng isip ay simula ng totoong kaligayahan. Tama sabi naman. nga, ako naman muna. Yun naman. Ayan. Yan po ang ating mga dagdag kaalaman ngayon. Hindi naman po masamang magpahinga. Walang masamang magpahinga. Tumigil sandali. Magmuni-muni, mag-isip. Tuloy, tapos after that, tuloy lang ang buhay. Laban na ulit. Laban ulit. Pero, kung hindi mo naman kaya ng mag-isa, wala ring mawawala kung hihingi ka ng tulong sa iba. Correct. Madami tayong mga kaibigan na nasa paligid lamang. Yes. Isang tapik lang. Yan. Handa silang makinig. Handa silang tumulong. Ayan. At yun yung maganda sa atin ngayon. Pero isang message lang ng kumusta. Huwag naman susundan. Oo, pahiram naman. Huwag naman susundan yung kumusta. Ayun, kumusta ka? Ano nang nangyayari? Kumusta na ang buhay-buhay? Ganon. Huwag pong susundan ng iba at baka lalong ma-stress. Makakita ka pala, kamusta ka? Mars. Ayun, yun na. Iba yun. Ibang stress yun. Ayan. Pero syempre, mahalaga ngayon, lalo tigit, bukod sa Stress Awareness Month ngayong araw, ay dapat nakasmile tayo all throughout the day, all throughout our lives. Kasi yung itong simpleng kurba sa ating mga labi, ito po ay very contagious. Yes. And for sure, yung mga makakasalubong mo, mahahawa sila dito sa kurbang nasa inyong mga labi. Correct. Kaya always maintain that smile at all times whenever you are. Ayan. At ngayon nga pong araw, ano kaya ang magiging lagay naman ng panahon? Yun ang ating tanong. Magtutuloy-tuloy ba ang sikat ng araw o magtutuloy-tuloy din ang kulimlim ng panahon? Tingnan natin kung nakasmile na si Haring Araw ngayong umagang ito. Ayan, pakinggan po natin ang weather report ng ating mga kasamahan mula sa PDRRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Ayon sa Pag-asa ay muling naglandfall itong si Typhoon Tino sa Batas Island, Palawan. Ito na ang ikapitong landfall nito at huli itong namataan sa coastal waters ng Linapacan, Palawan. Meron itong lakas ng hangin na aabot sa 120 km per hour at pagbugso na 165 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 15 km per hour at sa ngayon ay nakakaapekto itong si Bagyong Tino sa Palawan at ilang bahagi ng Mindoro, Panay Island at Western Visayas. Samantala, ang trough extension nitong bagyo ang nakakaapekto pa din sa nalalabing bahagi ng Luzon kaya asahan ng mga pag-ulan. Samantala, may minomonitor po tayo na isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,830 kilometers east ng Southern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos ito southwestward sa bilis na 20 km per hour.
At para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maulap hanggang sa maulan na panahon at asahan ng mga thunderstorm na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa Hilaga, Kanluran at timog bahagi ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangang parte ay may 96% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:52 ng umaga at lulubog mamayang 5:27 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Jomedel nag-uulat. Magandang umaga po. Talino at puso. Ayan, maraming salamat, Jomedale. Namiss ko si Ate Raven tuloy. Oo, good morning sa inyo. Ayan. Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw po, November 5, 2025. Yan, baka may mga babatiin pa tayo, mga nakatutok sa atin. Yan, nandyan nga si Yel Pradillada, Johnson Silva Olimba, kay Vincent Royde Chavez, aka Batanggenyo graphic artist natin na naka 22K followers na. Oo. Yan, nandyan din si Jom Disayat, bumabati ng good morning, biyaheng Kapitolyo. Nandyan din si Christian Andal, na bumabate kay John Lyndon Aguda. Yan. At birthday ngayong araw ng ating kaibigan na si Miss Lindell. Happy birthday po. Happy birthday po. Yan. Ayan. At syempre may nag-message sa atin karagdagan daw dun sa stress. Ang ginagawa daw niya para makaiwas sa stress ay umiiwas din sa taong nakaka-stress. Ayan, pero ayun, smile ka lang dyan. At sabi nga ay let your smile put the stress away. Yes. At syempre, maraming salamat din sa ating mga kasamahang technical crews na nandito ngayong umaga. Of course, together with Avon Lun Kagimbal, kay Kuya Marvin Domingo, kay Jindel Maranan, kay Kuya Jill Lyndon Aguda, at kay Tito Roger Aguirre. Maraming salamat po. Ayan. Syempre, binabati ko rin ang aking mama, papa, diyan sa bahay nakikinig ngayon. Mama Lisa, Papa Raul, ganun din sa aking mga kapatid, sa aking dalawang pamangkin, kay Juana at kay Sam. Ingat kayo lagi. Siyempre sa aking mami Lourdes Halili, diyan sa San Roque, ingat po. Ganun din sa aking kabiyak, David Halili. Ingat ikaw and see you soon. Ayun naman. Malapit na, ilang tulog na lang. May sarili akong countdown. Ayan. Napaka-sweet. Nakakatanggal ng stress dyan. Ilang tulog na lang. May sarili akong countdown. Ganon. Diba? Ganyan lang kadali na tanggalin ng stress. Ganon correct lang. Alam mo, pag naiisip ko, iilang araw na lang, napapangiti talaga. Ayan. Ako ay sa year-end napapangiti. Malapit na. Tama. Ayan. Oo. At syempre, iyan na nga po ang isang oras ng ating pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayan. Sandali, may nag-message. Ayan, tama daw. Pabati naman daw kay Kuya Ariel at sa mama na ang ating Junjun Hara de Chavez. Nakikinig daw sila ngayon sa bahay. Ayan. Nakangiti habang nakikinig. Nakakatuwa naman. Ayan. Ganun din sa inay ni Vincent Roy de Chavez kay Ma'am Miriam. Good morning po. Ayan. Nampamuno ang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. At sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon tayo ay babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian, matatag tayo Batanggenyo. Muli ito po ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. Tulad po ng One Batangas, muli atin pong pagsamasamahan ang isang pamahalaang matatag sa paninindigan. May malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ako naman po si Cheryl May Makuha Halili. At maraming salamat pong muli sa pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo!
Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong